Libing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. nabalitaan ni Lazaro na may karamdaman ang kanyang kaibigang nabalitaan ng Panginoong Jesus na ang kanyang kaibigang si Lazaro ay may sakit, subalit nagpalipas pa siya ng 2 araw, no? Dahil meron siyang plano. Alam niya, pagdating niya doon, ay patay na si Lazaro, subalit yun ang pagkakataon na kanyang kukunin upang buhayin niya at maipakita niya ang kanyang kapangyarihan na siyang buhay at muling pagkabuhay. Sa mga kapatid, kung susuriin natin ating sarili, maaari din nating ituring na tayo rin ay patay sa pagkakasala. No? Kapag tayo ay nananatili sa kasalanan, sa harap ng Diyos, tayo ay tulad ng isang patay. No? Patay sa pagkakasala. Para din tayong nakalibing sa mga kasalanang paulit-ulit nating ginagawa. Sa mga kasalanan na hindi tayo makakawala. No? Alam niyo mga kapatid, ang kasalanan ay maaari ding maging addictive. No? Yung bang paulit-ulit, yung bang gusto mong kumawala pero hindi ka makakawala. Parang addiction. Kaya parang ito ay maaari mo ring ikumpara sa isang libingan na kailangan din nating pakawalan. No? So at this point, mga kapatid, mahalaga na suriin natin ating sarili. Ano ba yung kasalanan na yon na maaari nating ituring na isang libingan? Na palaging paulit-ulit yun na lamang ating nagiging pagbagsak. No? Kasi we have to identify that. Kailangan nating tukuyin ano ba yon. And we have to recognize that na yan ang ating pagkaalipin, yan ang ating spiritual bondage. At kailangan natin ng Panginoon. Gaya ng ginawa ni Jesus kay Lazaro, tinawag niya ito upang lumabas sa kanyang libingan. Panahon ng Kwaresma, panahon binibigay sa atin ng Diyos, ang pagkakataon upang kumawala, makalaya, lumabas sa ating libingan ng pagkakasala. Tayo din ay tinatawagan sa ating pangalan. Tinatawagan tayo upang lumabas. At kumbaga ang libingan na pinapasok natin ay ang sakramento ng pakikipagkasundo. No? Pumapasok tayo na patay sa pagkakasala, subalit tinatawag tayo ng Panginoon upang lumabas, upang maranasan natin ang muling pagkabuhay mula sa kapatawarang ibinibigay sa atin ng Panginoon. No? At ating pagnilayan, tinawag ni Jesus si Lazaro, "Lazaro, lumabas ka." Si Lazaro pa rin ang kailangang lumabas at humakbang palabas. No? Walang ibang makagagawa nun kundi si Lazaro pa rin. Tayo pa rin mga kapatid, sa ating pagkakasala, tayo pa rin ang kinakailangang humakbang palabas. Oo nga at napatawad na tayo sa ating mga kasalanan, pero kung hindi ka lalabas, kung hindi ka hakbang palabas ng iyong libingan, ay di mananatili ka pa rin patay. We have to step out. We have to go out, no, of our libingan para maranasan natin ang muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, halimbawa, ang iyong pagkakasala ay addiction. Tapos, ang mga barkada mo naman, puro addict. Ang iyong neighborhood, puro mga addict din. Ay wala. Mananatili ka pa rin sa libingan mo kahit pinatawad ka na.
You have to move out, no? Find another place or live in another place. You need a new environment. You need to go out. Kasi mga kapatid, madalas ang kasalanan natin ay structural in nature, ano? Nasa paligid din natin. Kaya kinakailangan baguhin din natin ang ating paligid. Kaya you need to go out. Go out of your tomb. At yun, pagkalabas nga ni Lazaro, hindi rin siya masyadong makakabang na maayos kasi nakagapos ang kanyang mga paa, nakagapos ang kanyang mga kamay. Kaya sabi ni Jesus sa mga tao, kalaganin niyo siya. No, kalaganin niyo siya. Alisin niyo ang tali sa kanyang paa at mga kamay. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi madaling magbago, lalo pat ang mga kasama mo sa paligid mo ay hindi na naniniwala sa iyo. Ako po dati po ako po yung nag-ministry or nag-apostolate sa isang provincial jail, no, sa Cavite. At kami po yung namamahala nung nagbibigay ho kami ng parol, no? Ito po yung binibigyan ng pagkakataon yung mga bilanggo na mabuhay sa labas on a conditional basis, no? At ang nakakalungkot, marami sa kanila, after some time, nagbabalik din sa bilangguan, sa parehong kasalanan. Halimbawa, yung kasalanan nila ay pagnanakaw. Tapos mababalitaan mo, nagbalik na naman. At kinakausap ko sila. Ang sabi ko, o ba't narito ka na naman? Ang sabi na ako, alam mo, Father, na mas maigi na yata, dito na lang ako. Kasi sa labas, ang tingin pa rin sa amin ay ex-convict. Nagsisikap na nga akong magbagong buhay. Pero walang magtiwala, walang magbigay sa akin ng hanap buhay. Kaya wala akong ikabubuhay. Wala akong ikabubuhay. At sa akin naman pamilya, ayaw na rin nila akong tanggapin. Nakakahiya daw. Kaya, para pa rin akong nakagapos. Para pa rin ako nasa bilangguan. Dahil wala nang gusto magtiwala sa akin. Kaya mabuti pa, dito na lang ako sa bilangguan. At least dito, meron akong kakainin. So yun ang sitwasyon mga kapatid. No? Hindi madaling magbago kung walang suporta ng community. Ha? Kung walang suporta ng sambayanan. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga tao na nakapaligid, kalaganin niyo si Lazaro. Kalaganin niyo siya. Kasi kahit na siya'y muli nang binuhay, kung hindi natin siya kakalagan, kung hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon, wala pa rin. Babalik at babalik pa rin siya sa dati niyang libingan. No? So, ganun din mga kapatid, panahon tayo ng Kwaresma, panahon binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang makakawala, makalaya sa pagkaalipin ng libingan ng ating pagkakasala. Kaya lamang kung hindi tayo hakbang, edi mananatili pa rin tayo sa loob, no? Kaya sa darating na Miyerkules, tandaan po ninyo, no? March 25. Sabihin niyo nga po, March 25. Malakas. Yan po ay sa darating na Miyerkules. Tayo po ay hinihintay ng Panginoon sa kumpisalang bayan. Ano? Nawa po ay samantalahin natin ang pagkakataong ito. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo ay mamamatay, kapiling ko, muli rin kayong mabubuhay, kapiling ko. No? Yan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako